Ano ang nasa isip mo sa tuwing nakakarinig o nakakabasa ka ng salitang aswang? Marahil ang sagot ng iilan ay ang aswang ay ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sila ang mga uri ng nilalang na nakakatakot at masasama. Sila ang mga nilalang na nagbabalat kayo upang makapambiktima ng hayop man o tao, bata man o matanda. Samantalang maaaring kasagutan naman ng iba ay ang aswang ay likha lamang ng sarili nating imahinasyon. Ito ay kwento at panakot lamang sa mga kabataang matigas ang mga ulo. Marami po sa atin ang naniniwala na ang mga aswang ay nabubuhay din sa mundong ibabaw. Subalit may ilan na hindi naniniwala sa ganoong nilalang. Bawat isa sa atin ay may sariling pinaniniwalaan at hindi ka agad naniniwala hanggat walang may matibay na ebidensya. Sabi nga ng karamihan, masasama raw ang mga aswang, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay hindi lahat ng aswang ay may madilim na puso. May mga aswang din na may ginintuang puso at mababait. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga tagapakinig sa YouTube channel mo. Ako nga po pala si Ellen. Edad 42. Ako po ay tubong probinsya, ngunit hindi ko nababanggitin kung saang lugar ito bilang seguridad na rin ng lugar na iyon na pinagmulan ko. Raybert po ang pangalan ng tatay ko, samantalang Mika naman ang pangalan ng aking ina. Kuya Bari, sa awa po ng Diyos ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at sa katunayan po, kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang assistant sa isang pharmacy dito lang din sa aming lugar. Ngunit ang ibabahagi ko pong kwento ay walang kinalaman sa pinagtatrabahuan ko. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay may katagalan na rin. Noong mga panahong iyon ay nag-aaral pa lamang po ako ng kolehiyo at medisina ang kursong kinukuha ko. Nag-aaral ako sa isang kilalang unibersidad sa aming lugar. Simula pagkabata ay naririnig ko na ang mga nilalang na kumakain at nambibiktima ng tao, lalo na ng mga kabataan at babaeng buntis. Sila ang mga nilalang na kilala sa tawag na aswang. Sila ang mga nilalang na mahilig sa karne at lamang loob ng tao. Kuya Bari, usap-usapan dati sa aming baryo na aswang daw ang tatay ko. Mayroong nakapagsabi pa nga na may nakakita kay tatay na pumapasa ng tao pauwi sa aming bahay. Nang mga panahong iyon ay 3 taong gulang pa lamang po ako. Simula pagkabata, palagi ko nang naririnig mula sa mga tao ang ganoong kwento hanggang sa naging pang-aasar na rin iyon sa akin ng mga kabataang kasing edaran ko. Simula po pagkabata, palagi nila akong inaasar at tinatawag na aswang. Sa katunayan, ni isa ay wala akong naging kaibigan. Minsan ko na rin pong tinanong si tatay kung totoo nga ba talaga ang kumakalat na kwento tungkol sa kanya. Ang tungkol sa pagiging isang aswang niya, pero tawa lang ang palagi nitong itinutugon sa akin. Ay naku bata ka, saan mo na naman napulot ang kwentong yan? Alam mo, sa halip na kung ano-anong mga bagay ang inaalam mo, mas maigi pa siguro kung pag-aaral ang atupagin mo. Wika ni nanay. Bilang anak, hindi ako naniniwala na aswang po talaga ang aking ama. Palagi namin siyang kasama ni nanay at maging ang nanay ko ay wala ring sinasabi tungkol sa mga ganoong bagay. Kuya Bari, ang hindi ko lang alam ay kung bakit naging tanyag si tatay sa aming baryo at nakilala bilang isang aswang.
Napakabait na tao ang tatay ko. Maalaga siya, mapagmahal, palakaibigan at tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya hindi ko lubusan maisip kung bakit ganoon ang tawag nila sa sarili kong ama. Isang aswang daw. Simple lang po ang pamumuhay namin. Nag-iisa lang po akong anak ng aming pamilya. Nagtatrabaho po si tatay sa kabilang bayan dahil hindi siya makapaghanap ng trabaho dito sa mismong lugar namin dahil takot nga ang mga tao sa kanya. Hindi ko naman sila masisisi. Sino ba naman ang hindi matatakot kung kilala ka ng mga tao bilang isang mabagsik na aswang? Yun nga lang, si tatay ang nahihirapan dahil sa mali-maling kwento na kinakalat nila. Samantalang ang aking ina po naman ay taong bahay lamang. Bahay paaralan lang lagi ang pinupuntahan ko dahil masyadong mahigpit ang mga magulang ko, Kuya Bari. Nag-aalala sila na baka pati daw ako ay madamay at masaktan ng mga tao sa labas, na siya ring kinakabahala ko dahil walang araw na hindi umuuwi si tatay na may bukol o hindi kaya ay pasa. Mag-iingat ka lagi sa paaralan mo, anak, ha? Hanggat maaari ay umiwas ka na lang sana sa gulo. Naaalala ko pang palaging habilin sa akin ni tatay. Napakaraming katanungan ang gumugulo sa isipan ko, Kuya Bari. Lumaki ako na hindi nakikilala ang aming mga kamag-anak at sa tuwing tinatanong ko naman si nanay kung nasaan ang mga pinsan, lolo at iba ko pang mga kamag-anak, ay palagi niyang binabago na lamang ang usapan. Hindi ko tuloy maiwasan kung minsan na mapaisip na baka may tinatago silang lihim sa akin. Bukod kila nanay at tatay, wala na po akong ibang kilala pa, lalo na ang mga taong nagmula sa aming pamilya. Nabalitaan mo ba? May nakakita raw kay Aguinaldo kagabi na may pasa na tao. Sinasabi ko na nga ba at aswang ang taong iyon. Siya rin ang dahilan kung bakit minamalas ang baryong ito. Ang dapat sa kanilang pamilya ay sunugin ng buhay. Kuya Bari, ilan lang yan sa mga naririnig kong usap-usapan kapag napapadaan ako sa tindahan ni Aling Ernita pauwi sa aming bahay. Hindi na po bago sa akin ang mga ganoong kwento dahil sa loob ng 6 na taon na paninirahan namin sa baryong iyon ay palagi kong naririnig ang mga ganoong kwento. Hindi ko na nga lang maintindihan kung bakit nila tinatawag na aswang si tatay. Halos ilang taon na ring naninirahan ang pamilya namin sa baryo nila. Minsan, di ko na maiwasan na makaramdam ng galit sa kanila. Naaalala ko pa nga na umabot sa pananakit ang panunuksong ginawa ng mga tao kay tatay. Namalengke kami ni tatay ng araw na iyon nang mapagdiskitahan siya ng mga lasenggero sa labas ng palengke. Hoy, mga palo, tingnan nyo. Aba, tingnan nyo kung sino ang mamamalengke ngayon. Natatawang saad pa ng isang lasenggo na may tattoo na ahas sa leeg. Napatitig pa ako sa kanya. Malaki ang pangangatawan ng lalaki kagaya ng mga kasamahan niya. Wala silang damit na pang-itaas kaya malaya kong natitignan ang malaki rin nilang mga bilbil. Bawat isa sa mga lasinggero ay may kani-kanyang tattoo sa katawan na may iba't ibang hugis at disenyo. Uminom na lang po kayo dyan. Pasensya na, dadaan lang po kami. Mahinahon na tugon ni tatay, saka ako hinila. Ngunit hindi pa man ako nakakahakbang nang mapatayo ang mga lasinggero, saka hinarangan kami. Napatingin pa nga ang ibang tao sa amin at nagsimulang magbulong-bulungan. Ramdam ko rin ang mahigpit na pagkakahawak ni tatay sa kamay ko. Kung ikaw kaya ang umalis dito, ano? Nandito ka ba ngayon sa palengke
para maghanap ng bibiktimahin mo mamayang gabi? Maangas na tanong ng isang lasinggero na may tattoo sa tiyan na ikinatawa ng mga kasama niya. Tinungga pa nga nito ang hawak-hawak na boteng beer habang maangas pa rin na nakatitig kay tatay. Pasensya na, ngunit ayaw ko po ng gulo. Mahinahong tugon pa rin ni tatay. Napapitlag pa ako nang biglang ihampas ng lalaki ang bote ng beer sa mismong harapan namin ni tatay. Sa bilis po ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang nagpapalitan na ng suntok si tatay at maging ang lalaking may tattoo sa tiyan. Nabigla ako dahil sa aking nasaksihan. Napako ako sa aking kinatatayuan. Napasigaw ako nang mapagtanto ko ang mga nangyayari, lalo na nang pagtulungan na ng mga lasinggero si tatay. Umiyak ako at sumigaw ng saklolo mula sa mga taong nakasaksi ng kaguluhan, ngunit lahat sila ay pinagkaitan ako ng tulong. Tay! Hiyaw ko pa nang makarating ako sa harapan ng aking ama. Hinarangan ko siya mula sa mga lasinggero. Napatawa naman ang mga ito. Dinuroan pa nga kami ni tatay bago sila umalis. Kaagad ko namang inalalayan ang aking ama noong makaalis na silang tuluyan. Maraming pasa at sugat ang natamo ni tatay dahil sa kanila. Ano nga ba ang laban ng ama ko sa mga lasinggerong iyon na halatang mga adik? Hindi ko rin maiwasan na makaramdam sa mga tao na walang ginawa kung hindi ang tignan lang kami. Kuya Bari, inalalayan ko pa si tatay na tumayo saka kami umuwi sa bahay. Pagdating namin dun, nabigla pa nga si nanay nang makita ang sitwasyon ng kanyang asawa. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Nagtanong pa siya kung ano ang nangyari, kaya ikinuwento ko ang mga naganap ng sandaling iyon. Diyos ko, kailan ba tayo titigilan ng mga taong yan? Hikbi pa ni nanay habang ginagamot ang mga sugat at pasa na natamo ng aking ama. Kuya Bari, buwan ng Mayo sa parehong taon. Sariwang-sariwa pa rin sa aking mga alaala ang gabing iyon. Alaala na hindi ko makakalimutan. Alaala na nagpabago ng aking buhay at paniniwala. Masyadong malalim na ang gabi nang makauwi si tatay at napakaraming sugat na natamo niya. Labis akong nag-aalala ng mga sandaling iyon, ngunit pinapasok ako ni nanay sa aking silid, samantalang naiwan naman sila ni tatay sa sala. Gusto ko pa sanang pakinggan kung ano ang pag-uusapan nila, subalit naisip ko na mali ang makinig sa usapan ng mga matatanda. Kung kaya ay sinunod ko na lamang ang kanilang utos at bilang respeto na rin sa kanilang dalawa. Sunugin ang mga aswang na yan! Mamatay na kayo! Mga salot sa baryo! Sunugin sila! Hindi ko alam kung papaano o ilang oras akong nakatulog sa aking silid. Nagising na lamang ako dahil sa mga ingay ng mga tao na aking naririnig. Napabangon ako sa aking hinihigaan nang makaamoy ako na parang may nasusunog
At gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang mapagtanto na ang usok ay nanggagaling sa nasusunog naming bahay. Patakbo akong lumabas sa sala at naabutan ko ang aking mga magulang na napapalibutan ng mga naglalakihang mga kalalakihan na may daladalang sibat at lampara. Napasigaw pa ako dahil sa aking naabutan, kung kaya ay naagaw ko ang atensyon nila. Napatakbo ang iilan sa mga kalalakihan at aakmang aatakihin ako nang bigla na lamang sumigaw si tatay. Ang mga sumunod na pangyayari ang mas lalong nagpagulat sa akin. "Huwag niyong sasaktan ang anak ko!" Dumatagundong na sigaw ni tatay. Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata, Kuya Bari, ang pagbabago ng wangis ng sarili kong ama. Mula sa pagiging normal na tao ay naging isang napakalaki at mabangis na aso ito. Inatake niya ang mga taong tumatakbo papunta sa akin. Napako na lang ako sa aking kinatatayuan habang pinapanood ang pakikipaglaban ni tatay sa mga tao. Mula sa pagiging mabagsik na aso ay muli siyang nagkaroon ng mga paa at kamay. Subalit mas lumaki siya kaysa sa normal niyang pangangatawan. Tinubuan din siya ng itim na balahibo ang kanyang balat. Namumula ang nagbabaga niyang mga mata. Matutulis at mahahaba ang kanyang mga pangil at maging ang kanyang mga kuko. Sa isang iglap, ang tatay ko ay nag-anyong halimaw. Aswang ang tatay! Hindi makapaniwala kung saan matapos mapagtanto ang mga nangyayari. Bawat tao na nalalapitan niya ay walang awa niyang winakwak ang mga tiyan ng mga ito. Wala ring nakaligtas sa matutulis at mahahaba niyang mga pangil. Pinagsisipa at pinagsusuntok niya ang mga kalaban, ngunit parang wala lang ito sa kanya. Malakas na napaungol ang aking ama na ikinatras ng iba sa mga kalalakihan. Napatakbo sila sa labas ng bahay at ganoon din kami. Tuluyan ang lumiyab ang aming tahanan. Wow! Muling napasigaw si tatay habang walang tigil sa pag-aatake sa mga taong may kagagawan ng pagsunog ng aming bahay. Nabigla pa ako nang inilabas ng iba pang mga kalalakihan ang buntot ng pagi at kanilang mga itak. Napasigaw pa ang mga ito bago inatake si tatay. Lumingon pa si tatay sa aming gawi bago sumigaw. "Mika, iligtas mo si Ellen. Umalis na kayo rito. Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Mahal na mahal ko kayo." Malakas na sigaw ni tatay bago pinagwawakwak ang mga tiyan ng mga kalalakihang nagtangka na harangan kami. Sa sobrang bilis ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang ang aking sarili na tumatakbo habang hila-hila ni nanay. Noong mapalingon ako sa pinanggagalingan ay hindi ko mapigilan na mapahikbi, lalo na nang makita ko si tatay na pinagtutulungan na ng mga tao. Mas lalong lumakas din ang pagliyab ng aming bahay. Kuya Bari, nang makarating kami sa ligtas na lugar, ay hindi ko talaga mapigilan na muling mapahikbi. Niyakap ako ni nanay at maging siya ay umiiyak na rin. Humingi pa siya ng tawad sa akin sa paglilihim ng sikreto ng aking ama. Kinuwento ni nanay ang matagal nang gumugulo sa isipan ko. Tama nga ang mga tao. Aswang ang tatay ko, at ang mas nakakabigla sa lahat ay nagmula rin ako sa lahi ng mga aswang.
Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, anak. Pag-uunawa at pag-iintindi na lang ang kailangan. Huwag kang magagalit o mandidiri sa ama mo o maging sa sarili mo. Makahulugan pang panimula ni nanay na ikinakunot noo ko. Sinimulan niya ang kanyang pagpapaliwanag. Nagsimula siyang magkwento mula sa nakaraan. Ayon sa kanya, nagmula ang ama ko sa angkan ng mga aswang. Tumakas siya sa bayan ng kanyang pinagmulan at tumungo sa lungsod ng Maynila. Nagtrabaho siya sa lungsod at di nagtagal ay umuwi sa probinsya kung saan niya nakilala ang aking ina. Hindi naman nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa at makalipas lang ng 3 taon ay ako na ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Natakot din daw si nanay nang una niyang malaman ang sikreto ni tatay. Ngunit nang dahil sa labis na pagmamahal ay hindi niya magawang iwanan ito. Inilihim nila ang sikreto ni tatay hanggang sa biglang nagbago ang lahat. Nabalitaan kasi ng mga kamag-anak ng aking ama ang tungkol sa kanila, kung kaya ay gumawa ng paraan ang mga ito upang maghiganti kay tatay dahil sa pagtataksil niya sa kanilang angkan. Ang mga salot na nangyayari sa aming baryo ay hindi kagagawa ni tatay, kung hindi ng mga kamag-anak pala niya. Napagbintangan lang si tatay sa kasalanan na hindi naman niya talaga ginawa. Matapos po ang mahabang kwento ni nanay, nagpatuloy kami sa pagtakas sa baryo hanggang sa nakahanap kami ng lugar na aming pagtataguan. Ilang araw pa ang lumipas bago namin nabalitaan ang tungkol sa aking ama. Tuluyan daw itong nahuli ng mga tao. Ang nakakalungkot lang ay pinutulan daw ito ng ulo, saka ito sinunog. Nang dahil sa balitang iyon ay halos gumuho na ang mundo namin ng aking ina. Ilang buwan ding naging palaboy kami ni nanay hanggang sa napagdesisyonan niya na humingi ng saklolo sa pamilya niya. Hindi kami pinagkaitan ng tulong ng mga kamag-anak ng aking ina. Kuya Bari, sa tulong ng butihing kong tiyahin, ay nakapagpatuloy ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo hanggang sa makapagtapos ako. Makalipas lang ang 4 na taon, sa di inaasahang pangyayari, pumanaw din si nanay dahil sa sakit sa puso. Muling dumilim ang mundo ko dahil sa pagkawala ni nanay. Lumuwas ako ng lungsod ng Maynila at naghanap ng trabaho. Hindi nagtagal ay unti-unti rin akong nakabangon dahil sa suporta at tulong ng isang lalaki na katrabaho ko. Kuya Bari, niligawan niya ako at hindi nagtagal ay nagpakasal kaming dalawa, ngunit bago pa man kami pumasok sa relasyon ay ibinunyag ko sa kanya ang totoong lihim ko na ako ay may lahing aswang. Noong una ay nabigla at naguluhan si Ernesto, ang aking kasintahan. Sabi ko sa kanya, malaya siyang makakapili kung tatanggapin niya ako o hindi. Maiintindihan ko naman siya kung hindi niya ako piliin. Ngunit katulad po ng aking ina, naintindihan niya ako at nagawa niya akong tanggapin dahil daw sa pagmamahal niya sa akin. Hindi daw niya pagsisisihan ang kanyang desisyon na sumama sa akin at maging asawa habang buhay. Ipinagtapat ko naman sa kanya na hindi ako yung tipong aswang na nambibiktima ng mga tao.
Hindi ko hinahanap-hanap ang dugo at laman ng tao. Hindi rin ako kumakain ng hilaw na karne. Hindi ko nga maintindihan talaga ang aking lahi. Basta, ang alam ko lang Kuya Bari, isa lang akong simpleng tao na may lahing aswang. Magpahanggang ngayon ay maayos at maganda ang aming relasyon ni Ernesto. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin kami biniyayaan na magkaroon ng anak. Tanggap naman naming pareho na hindi kami magkakaroon ng mga supling. Siguro nga, ito talaga ang tadhana ko. Pakiusap lang po sa mga nakikinig ngayon. Sana po, huwag niyo naman akong husgahan dahil lamang may lahi po akong aswang. Ako po ay naniniwala sa Panginoong Diyos na siya pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling piliin mo rin po ito na isama sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Ingat po kayong lahat lagi and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Ellen. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at maging sa lahat ng mga tagapakinig sa YouTube channel mo. Kamusta po kayo mga kasundo? Bago ko simulan ang aking kwento ay nais ko munang magpasalamat sa Ang Sundo Horror Stories dahil sa pagbibigay ng oportunidad sa akin upang maibahagi ko sa inyo ang masalimuot kong nakaraan. Kuya Bari, itago niyo na lang po ako sa pangalang Nikki. Nag-iisang anak lang po ako ng aming pamilya. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ilang dekada na rin ang nakalilipas. Noong mga panahong iyon, mahigit 2 taon na kaming magkarelasyon ni Daniel noong mapagpasyahan naming umuwi na sa probinsya upang doon na magpakasal. Kapwa kami nakapagtapos sa pag-aaral at nakakuha ng magandang trabaho sa lungsod ng Maynila. Noong makapagtapos kasi ako sa kolehiyo sa isang kilalang universidad sa aming lugar, ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa lungsod bilang isang nurse sa isang pampublikong ospital. Halos 8 taon din akong nanatili sa lungsod. Kuya Bari, una kaming nagkakilala ni Daniel noong nasa high school pa lamang po kami. Sa katunayan po ay magkaklase kami dati, simula first year high school, ngunit nang kapwa kami ay tumungtong sa third year high school, ay lumuwas ang pamilya niya sa lungsod ng Maynila. Nang mga panahong kasi na iyon ay nadestino ang ama niyang pulis sa Maynila kung kaya kailangan nilang lumuwas at upang sa Maynila na rin siya makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Makalipas ang 7 taon, aksidente kaming nagkabanggaan ni Daniel sa airport. Noong una po, hindi kami kaagad nagkakilala, ngunit nang may tumawag sa apelyido niya, ay doon ko siya nakilala. Niyaya niya ako sa isang coffee shop at doon ay nagkwentuhan po kami. Doon ko na rin nalaman na nagtatrabaho pala siya sa isang kumpanya sa lungsod. Halos kalahating oras din ang pag-uusap namin ni Daniel bago kami nagkahiwalay ng landas. Nagkapalitan pa nga kami ng social media account at cellphone number. Simula ng araw na iyon, nagkaroon kami ng komunikasyon ni Daniel. Sa tuwing may libre kaming oras ay nagpapalitan kami ng tawag at mensahe sa isa't isa. Minsan nga, nagkayayaan pa kami na magkita upang kumain o hindi kaya ay magkape naman sa labas. Naging magkaibigan kami ni Daniel, ngunit hindi kalaunan ay niligawan niya ako.
Inabot ng 9 ang panliligaw ni Daniel sa akin bago ko binitiwan sa kanya ang matamis na oo. At noong pasukin namin ni Daniel ang romantikong relasyon, ay walang araw na hindi niya ako binigo. Siya ang tipo ng lalaki na inaasam-asam ng isang babae. Kuya Barry, kung hindi mo maitatanong, masipag po si Daniel. Isang mabuting tao, matulungin sa kapwa. Hindi rin siya mayabang at kung hitsura lang ang pag-uusapan, ay may mailalaban siya. Ni minsan ay hindi niya ako ikinahiya sa harapan ng mga kaibigan niya o maging sa ibang tao. Napakabuting tao ni Daniel, dahilan din kung bakit mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya. 3 buwan bago ang aming kasal ni Daniel, ay umuwi kami sa probinsyang kinalakihan naming dalawa. Sinundo pa nga kami ng mga magulang ko sa airport. Napaluha pa sila nang makita nila ako. Ano pat nag-iisang anak lang ako. Retired doctor nga po pala si Papa. Samantalang may bahay naman po si Mama. Daniel, iho, ikaw na ba yan? Abat ang laki mo ng bata ka. Natatawang salubong pa nga ni Mama kay Daniel na ikinatawa namin. Hindi pa man kami magkasintahan ni Daniel ay kilala na siya ng mga magulang ko. Ano pat siya ang laging bukang bibig ko dati. Nagmano at napayakap pa kami ni Daniel sa mga magulang ko. Nagkamustahan pa nga sila bago nagpasyang umuwi na sa bahay. Tinulungan pa kami ni Papa sa pagdala ng aming mga bagahe. Noong makarating kami sa labas ng airport ay naabutan pa namin si Mang Robin na nag-aabang sa mismong harapan ng van. Malaki-laki rin ang sweldo ko bilang isang nurse. Ang perang kinikita ko ay ipinapadala ko sa mga magulang ko. Naggamit naman nila ito sa maayos na pamamaraan dahil din kung bakit umasenso ang aming mga buhay. Kalahating oras lang ang itinagal ng biyahe bago kami nakarating sa bahay. Hindi ko pa mapigilan na mamangha dahil sa laki ng ipinagbago ng aming buhay. Noong makapasok kami sa loob ay nagulat pa ako dahil sa pagsurpresa nila Mama. Mismong pagkabukas ko ng pintuan ay sumabog ang mga lobo at lumabas ang aming mga kamag-anak, pamilya at mga taga-baryo. Binati nila ako sa muli kong pagbabalik at para na rin sa nalalapit na kasal namin ni Daniel. Tumagal pa ng ilang oras ang munti naming salusalo bago nagsialisan ang aming mga bisita. Noong makauwi na ang mga bisita, kaagad kaming dumiretso sa aming silid. Hinanda talaga ang silid na iyon para sa aming dalawa. Nagpaiwan naman ang mga magulang ko sa sala. Nagpresenta pa nga akong tumulong sa kanila sa pagliligpit ng aming pinagkainan. Ngunit sinabihan nila kami ni Daniel na kailangan na naming magpahinga lalo na at pagod kami sa biyahe. Mabilis na tumakbo ang mga araw. Naging maayos naman po ang muling pagbabalik namin ni Daniel sa probinsya. Hindi rin naputol ang komunikasyon namin sa mga magulang niya. Kuya Barry, sa katunayan, sinabi pa ni Tita na susunod siya sa probinsya 1 buwan bago ang nalalapit na kasal namin ni Daniel. Kung gaano kabait si Daniel ay ganoon din ang kanyang mga magulang. Katulad ko ay bugtong ng anak lang din si Daniel, ngunit hindi siya laki sa layaw. Isang araw, habang mag-isang papauwi ako sa bahay mula sa palengke, ay nakasalubong ko ang aking nakababata. Sa sobrang pananabik ay hindi ko maiwasan na mapayakap sa kanya.
Mahinang napatawa naman ito dahil sa inasta ko. Denver. Denver po ang pangalan ng aking kababata, Kuya Bari. 3 taon ang tanda ni Denver sa akin. Kaklase din siya namin ni Daniel dati. Nagkayayaan pa kami ni Denver na tumigil sa malapit na kainan. Nagkakwentuhan kami at tinanong ko pa nga siya kung ba't nung araw na yun ko lang siya nakita. Naku Nikki, pasensya ka na. Hindi na kasi sa baryong ito ako nakatira. Alam mo Nix, simula kasi nung mamatay ang nanang ko ay naiwan na ako sa pangangalaga ni Tia. Alam mo naman, hindi kagaya mo, naku, hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Mahabang kwento ni Denver. Kuya Bari, ayon pa kay Denver, nakatira sila ng tiya niya sa tuktok ng bundok dito lang din sa aming lugar. Hindi naman niya sinabi ang eksaktong lugar. Hindi ko alam kung bakit. Napag-usapan din namin ang nalalapit kong kasal. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap naming dalawa dahil nagmamadali ito, lalong-lalo na at malayo-layo pa daw ang lalakarin niya makabalik lang sa kabundukan. Bago pa siya umalis ay nangako ito na bibisitahin niya ako at ang magiging asawa ko pagka may libre siyang oras. Kuya Bari, nang makarating ako sa bahay, naabutan ko pa si Daniel at si Papa na nag-uusap sa sala. Nang makita nila ako ay kaagad na napatayo ang kasintahan ko saka tinulungan ako sa pagdala ng mga pinamili ko. Hinalikan pa nga niya ako sa pisngi saka kami sabay na pumunta sa kusina. Ipinatong ko sa lamesa ang mga pinamili ko. Binigyan naman ako ni Daniel ng maiinom na tubig na kaagad ko namang kinuha. Niyaya pa ako ni Daniel na magpahinga muna sa kwarto. Kapwa kami nahiga sa kama, ngunit ilang saglit pa ay bumangon din ako saka naligo dahil nanlalagkit ang katawan ko dala ng pawis. Sino ba naman ang hindi papawisan dahil bukod sa nilakad ko lang ang pagitan ng palengke at bahay ay masyado pang tirik ang araw. Noong matapos sa paliligo ay eksakto namang pagtawag sa akin ni Mama. Dumiretso ako sa sala at naabutan ko pa silang 3 na nagmemeryenda ng nilagang mais na pinarisan ng mainit na kape. Kumuha ako ng isa. Kinagat ko ito saka sinuklay ang buhok matapos kong maupo sa tabi ni Papa. Nagkukwentuhan pa silang 3, samantalang ako ay tahimik lang na nakikinig. Nang matapos sa pagsusuklay, hinigop ko na rin ang tasa ng kape na itinimpla nila para sa akin. Napunta ang usapan namin tungkol sa kasal at ang mga plano sa hinaharap. Gumuhit ang tuwa at ningning sa mga mata ni Papa matapos namin pag-usapan ang tungkol sa aming kasal. Kuya Bari, sa kanila ni Mama, alam ko na siya lang ang nananabik na ikasal ako. Pangarap niya kasing madala ako sa harapan ng altar. Naalala ko pa nga noong rehearsal sa simbahan ay napaluha pa si Papa habang naglalakad kami papunta sa harapan ng altar. Natawa pa nga kami dahil sa pagiging emotional niya. Kinagabihan, dumalaw si Papa sa kwarto naming magkasintahan. Nagkataon kasi na wala si Daniel kaya nakapag-usap kami ni Papa ng sarilinan. Nagpapalambing pa nga si Papa sa akin kaya hindi ko maiwasan na matawa dahil sa kanyang inasta. Ang akala pa rin kasi nito sa akin ay bata pa, ngunit niyakap ko pa rin naman siya. Ganyan kaming maglambingang mag-ama, Kuya Bari. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo kaming naging abala ni Daniel sa pag-aasikaso para sa aming kasal. Dumating pa nga sa punto na nawalan na rin kami ng time sa isa't isa. Tinupad din ni Denver ang pangako nitong bibisitahin niya kami ng aking nobyo
At sa katunayan ay siya ang madalas kong kasama dahil palaging umaalis si Daniel. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo kasundo sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Apat na linggo bago ang kasal namin ni Daniel. Nagkaroon ng isang munting pagdiriwang sa aming bahay para sa nalalapit naming kasal ni Daniel. Eksakto rin na umuwi sa probinsya ang pamilya ng kasintahan ko. Dumalo sa pagdiriwang ang aming mga pamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala. May kani-kaniyang ginagawa ang bawat bisita. Nag-iinuman sa bakuran ang mga kalalakihan. Nagkukwentuhan naman sa sala ang mga kababaihan. Naglalaro ang mga kabataan sa labas ng bahay. Samantalang kami naman ni Denver ang namahalang mag-asikaso sa mga pagkain sa lamesa. Nalibang din kami ni Denver sa pagkukwentuhan. Tuwing may lalapit sa amin, ay saka namin sila inaalalayan para kumuha ng kanilang makakain. Pasado 8:00 na ng gabi nang unti-unting nabawasan ang mga panauhin. Kaya napagpasyahan namin ni Denver na gumala muna sa labas. Kuya Barry, hindi na nga ako nakapagpaalam pa kay Daniel dahil abala ito nakausap ni Papa at ang iba pang mga kalalakihan na nag-iinuman pa rin. May mga street light naman ng mga panahong iyon, subalit nagpapatay sindi. Nag-uusap pa rin kami ni Denver habang tinatahak ang masukal na daan palabas sa aming baryo. Hanggang sa napunta ang usapan namin tungkol sa magaganap na kasal namin ni Daniel. Nabigla pa ako nang diretsahang tinanong ako ni Denver kung mahal ko nga ba si Daniel. At noong sinagot ko siya ng oo, ay marahas niya akong hinawakan sa braso. Hindi ko po maiwasan na magulat nang dahil sa inasta ni Denver, lalo na nang umamin siya sa kanyang nararamdaman para sa akin. Nikki, simula pagkabata, minahal na kita. Mas malalim pa ang nararamdaman ko sa iyo kaysa sa nararamdaman ni Daniel. Mahal na mahal kita, Nikki. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat, oras, atensyon at pagmamahal. Naalala ko pang sinabi niya sa kanya binanggit na layuan ko si Daniel dahil ilalagay lang nito ako sa kapahamakan. Nang dahil sa pagkabigla ay nasampal ko sa pisngi si Denver. Sa sobrang lakas ng pagkakasampal ko sa kanya ay napatagilid pa ang mukha nito at nang mag-angat siya ng tingin ay sumalubong sa akin ang namumula at galit niyang mga mata. Napatras ako dahil sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Hindi nakaligtas sa akin ang unti-unting pagbabago ng kanyang wangis. Lumaki bigla ang katawan nito at tinubuan ng kulay itim at makapal na balahibo. Mas tumindi ang pagkapula ng kanyang mga mata. Tumulis at humaba ang kanyang mga ngipin habang naglalaway na nakatingin sa akin. Umungol pa ito na siyang ikinaalulong ng mga aso. Nang dahil sa pagkabigla ay nanginig na napaatras ako papalayo sa kanya. Akin ka lang, Nikki. Kung hindi kita makukuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan. Anito, saka malademonyong tumawa.
Sa sobrang bilis ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang ang aking sarili na namumutlang tumatakbo papalayo sa kanya. Hindi ko alam kung sinadya ba ang pagkakataong iyon dahil ni isang tao ay wala akong nahagilap upang humingi sana ng saklolo at isa pa, sobrang layo ng lugar na iyon sa aming bahay. Sigaw lang ako ng sigaw habang tumatakbo papalayo sa kababata ko na isa palang aswang. Hindi ko maiwasan na mapalingon sa kanya habang tumatakbo ako. Tuluyan nang bumuhos ang luha ko dahil sa sobrang pangamba at takot. Hanggang sa hindi inaasahan ay natapilok ako kaya tuluyan niya akong naabutan. Nang bumagsak ako sa kalsada ay kaagad niya akong dinaganan. Napahikbi ako nang dilaan niya ang mukha ko pababa sa aking liig. Sinubukan kong magpumiglas ngunit masyado siyang malakas. Napahalakhak pa siya na mas lalong ikinapula ng kanyang mga mukha saka bumulong sa aking tenga na sa kanya lang daw ako. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay halos himatayin na talaga ako dahil sa sobrang takot. Napapikit at napahikbi ako nang maramdaman ko ang mainit niyang dila na tumatama na sa balat ng aking liig. Napamulat ako nang marinig ko ang boses ni Papa at ng kasintahan ko. Sa sobrang takot na nararamdaman ko, hindi ko na namalayan na hindi na pala nakadagan sa akin ang aswang. Sa halip ay nakikipaglaban ito sa ama ko at kay Daniel. Nagpalitan ng suntok at sipa sila tatay laban sa aswang. At dahil patay sindi pa ang ilaw ay hindi ko nakita ang iba pa nilang mga galaw. Maya-maya'y nakita kong kumuha si Daniel ng isang malaking bato saka pinukpok iyon sa ulo ng aswang. Ngunit dinumog lang siya ng aswang dahil sa galit. Nang dahil sa pagkakadagan ng aswang kay Daniel ay hinawakan ni Papa ang braso ng aswang at sa pilitan na ipinaharap ito sa kanya bago inambahan ng sunod-sunod na suntok. Napahagulgol ako sa pag-iyak nang dahil sa mga nangyayari. Pinagtutulungan nila Papa si Denver, ngunit masyadong malakas ito at sa isang iglap lang ay napatumba niya si Papa. Nang makita ko iyon, kahit nanghihina ay napasigaw ako saka tumakbo papalapit sa aking ama. Tinulungan ko pa siyang makatayo. Sunod-sunod na napamura si Papa bago inilabas ang baril na di ko alam kung saan ito nagmula. Itinutok niya ito sa naglalabanang sina Denver at Daniel kaya nataranta ako dahil baka matamaan niya ang mapapangasawa ko. Mabilis namang sinipa ni Daniel ang aswang bago sunod-sunod na pinaulanan ng suntok na ikinabagsak nito at ang pagkakataon ay yun ay kinuha agad ni Papa bago pinaputukan ng baril ang aswang sa ulo na tuluyang ikinabagsak nito. Nang bumagsak ang aswang na si Denver, ay patakbo akong lumapit kay Daniel saka siya inalalayan na makatayo. Ilang saglit pa ay humahalulos na dumating sina Mama at ang iba pang mga tao sa aming baryo. Nasindak pa sila matapos makita ang kalagayan ni Denver na biglang bumalik sa pagiging normal na tao ang kanyang anyo. Nag-usisa sila kung ano ang nangyari kaya ikinuwento ni Papa na inatake ako ng isang aswang. Tumagal sila sa pulisya saka ipinadala ang bangkay ni Denver sa ospital matapos masiguro na wala na itong buhay. Kinausap pa ako ng mga pulis at kinuha ang buong statement ko tungkol sa bago maganap ang krimen kaya isinalaysay ko sa kanila ang simula hanggang sa katapusan.
Wala sa mga kamag-anak ni Denver ang nagtangka na kumuha ng kanyang bangkay. Maging ang tiya niya ay hindi rin siya nagawang bisitahin. Napagpa siya ng aming mayor na sunugin na lamang ang bangkay ni Denver, lalo na at napakaraming karahasan at kababalaghan din itong ginawa sa baryong iyon. Doon ko palang napag-alaman na napakarami na pala siyang naging biktima sa aming lugar. May nakakita pang araw sa kanya dati na matapos mag-anyong baboy ay inatake niya ang isang bata. Lingid sa alaman ko, matagal na palang pinag-uusapan ng mga tao si Denver at tungkol sa pagiging isang aswang nito. Sino nga ba ang mag-aakala na ang nakasama ko simula pagkabata ay siya palang magdadala pa ng panganib sa akin at maging sa aking pamilya? Sadyang totoo nga na ang labis na pag-ibig ay nakakabaliw at nakakapanakit ng tao. Hindi ko talaga akalain na dahil lang sa pag-ibig, masisira ang aming pinagsamahan ni Denver at ang maging ang buhay ko at ng aking pamilya ay nawasak. Dinala rin namin si Papa sa hospital dahil sa biglaan itong inatake sa sakit sa puso. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakaligtas. Bago pa man kami tuluyan na makarating sa ospital, ay binawian na ng buhay ang aking ama. Kinabukasan ng araw na iyon, animo ay kasing bilis ng kidlat na kumalat ang pagiging aswang ni Denver at ang pagkamatay ng aking ama. Maraming tao ang nakidalamhati dahil sa pagkawala ng aming padre de pamilya. Hindi umalis sa tabi ko si Daniel. Siya ang naging sandalan ko sa mga panahon na nagluluksa ako dahil sa pagkawala ni Papa at maging sa trauma na sinapit ko na dahil sa kagagawan ni Denver. Dumating ang nakatakdang araw ng kasal ay araw din ng lamay ni Papa. May mga nakapagsabi na bawal ipagsama ang kasal at lamay, ngunit wala silang nagawa dahil sa amin ang desisyon. Ang huling pangarap lang naman ni Papa ay maihatid ako sa altar at sa taong mahal ko. Pangarap din ni Papa na makita akong ikasal, kaya tinupad ko ang pangarap niyang iyon. Ikinasal kami ni Daniel hindi lang sa harapan ng mga bisita at pari, kung hindi maging sa harapan ng kabaong ng aking ama. Natapos ang kasal namin ni Daniel na may pinaghalong saya at lungkot. Lumipas ang ilang panahon. Nagpatayo kami ng asawa ko ng bahay malapit lang sa bahay ni Mama upang kahit papaano ay mabantayan namin siya. Bumalik din sa Maynila ang mga magulang ni Daniel pagkatapos ng kasal. Hindi naging madali para sa amin ang lahat dahil sa aming sinapit, ngunit unti-unti rin kaming nakabangon sa tulong ng isa't isa. Makalipas ang 6 na taon, tuluyan kaming nakabangon ng pamilya ko at ni Mama. Nagkaroon din kami ni Daniel ng 3 anak at nakapagpatayo rin kami ng sarili naming negosyo sa probinsya. Hindi man maganda ang aming nakaraan, subalit hangad ko na sana sa pagkakataong ito ay magiging maganda na ang aming kapalaran. Isang karanasan na nagpabago sa aming mga buhay. Isang pangyayari sa aming buhay ang nagdulot ng pait at pighati. Isang kababalaghan at trahedya na hindi ko na po talaga malilimutan. Dahil minsan na nagkaroon ako ng isang kaibigan na aswang na sumira ng aming pagkakaibigan. Isang aswang
na aking kinamumuhian. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at salamat po kung sakaling basahin niyo rin po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Nikki. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bali, mahilig po ako sa mga kwentong kababalaghan kaya natagpuan ko po itong channel nyo. At dahil nasubaybayan ko na ang ilan sa inyong mga naipalabas na kwento, naisip ko ring lakasan na lang ang aking loob at isalaysay ang aking karanasan sa mga aswang noong ako ay binata pa lamang. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang inyong mga isinasalaysay na kwentong kababalaghan. Sa tuwing may bago kayong upload ay hindi ko maiwasang manabik dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong sigurado ako nakapupulutan ng aral, hindi lang sa akin kung hindi sa bawat mga suking tagabakinig. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Brent. Ako po ay 42 anyos at isang gwardiya na nakatoka sa sementeryo. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ilang dekada na ang lumipas at ito'y naganap sa isang tagong probinsya ng Palawan. Bilang isang gwardiya, trabaho ko po ang magbantay sa buong lugar na nakatoka kong bantayan at panatilihin ang kaayusan sa bawat nicho. Karamihan kasi sa mga nakalibing dito ay may mga pinabaong mahalagang bagay na ninanakaw naman ng mga makakati ang kamay. Noong unang ma-assign ako rito, todo rebelde ako. Pinagtawanan pa ako ng aking mga kasamahang gwardiya kasi ang gaganda ng lugar na nai-assign sa kanila. Nasa mall, hotel at kahit saang magagarang gusali. Samantalang ako, Kuya Bari, sa sementeryo. Hindi sa nandidiri po ako sa nasabing lugar. Masakit mang aminin, hindi ko naranasang mamatayan. Nabuhay akong masaya kasama ang aking malulusog na magulang. Kaya hindi ako gaanong makarelate sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Kahit mahirap lang po kami ay nagmamahalan kami at walang ibang hinangad kung hindi ang maging maayos ang aming araw-araw na pangangailangan. Walang bisyo ang tatay ko, samantalang pareho naman silang masipag ng nanay ko. Masaya na sana ako, Kuya Bari, kahit nasa sementeryo, kung hindi ko lang ba nalamang may ibang mahal ang aking nobyang si Janine. Umiiyak na ipinagtapat niya sa akin ang buong katotohanan na buntis siya at may asawa pa ang nakabuntis sa kanya. Biglang nawasak ang mundo ko sa kanyang sinabi. Mahal ko siya pero hindi ko kayang konsintihin ang kasalanan niya. Hiniwalayan ko siya sa kabila ng katotohanang halos mamatay ako sa sakit nang ipagtabuyan siya. Dito ko lamang naisip na masakit pala ang mamatay. Dahil sa ginawa niya, para na din akong namatayan. Ganito pala ang pakiramdam, yung tipong minuminutong hinihiwa ang aking puso. Pilit ko siyang kinakalimutan at inabala ang aking sarili sa aking trabaho. Naging magaling ako sa larangan ng pagbabantay at halos wala nang ninanakawang nicho simula nang mag-focus ako sa aking trabaho. Sa totoo lang, hindi ko na nga nagagawang umuwi pa sa aming bahay. Halos ito na kasi ang naging buhay ko, Kuya Bari. Naisip ko lang, hindi lang kapayapaan ang makakamit ko sa lugar na ito kung hindi ang matutong magpatawad at gamutin ang sakit na nararamdaman ko. Nagmumukha man akong tanga ay kinakausap ko ang mga patay
na naririto. Inilalabas ko sa kanila ang aking sama ng loob. Kaya naman madalas akong mapagkamalang may sayad dahil nagsasalita daw ako ng mag-isa. Hindi ko na lamang sila pinapansin dahil alam ko namang walang katotohanan ang lahat ng ipinararatang nila sa akin at talagang nalulungkot lang talaga ako. Kaya ako nagagawang makipag-usap sa mga patay na. Kuya Bari, bali ang sementeryo na binabantayan ko po ay may katandaan na. Siguro po ay panahon pa ng Kastila ay nakatirik na ang lugar na ito. May iilang libingan kasi akong nakikita na tunog Espanyol ang mga pangalan at kay gagara pa na tila ba hindi kayang tibagin ang matitibay na materyales na ginamit dito para mapatayo lang ang mga ito. Noong bago pa lamang po ako sa lugar na ito, madalas na akong takutin ng aking mga kasama. Sana daw wag akong samahan ng mga multo habang ako'y nagro-ronda. Palagi ko na lamang silang inaangilan sa tuwing tinatakot nila ako. Naaasar kasi ako sa sinasabi nila pero kapag ka mag-isa na lang ako ay talaga namang natatakot din ako. Sa totoo lang Kuya Bari, hindi ko na halos mabilang kung ilang namatay na at ang nakalibing sa sementeryong ito ang nagpaparamdam sa akin at umiiyak sa hating gabi habang ako naman ay nakahiga na sa aking higaan sa loob ng aking munting tahanan na nasa tapat lang din naman ng sementeryong ito. Madalas akong maging tulala at hindi na lang dumadayo pa sa madidilim na bahagi ng sementeryo sa takot na baka makakita ako ng multo na siyang tatapos sa buhay ko. Isang araw, pumunta ako sa office upang mag-report. Sakto naman, tinawagan ako doon ni Mama. Kinamusta niya ako. Sinabi ko naman sa kanya na wag na lang siya mag-alala sa akin at ayos lang naman din ako. Hindi ko lang magawang umuwi dahil malapit ng magpasko at alam kong papasyal na naman ang mga magnanakaw sa lugar na ito para lang makahanap ng mga mamahaling bagay na pwede pa nilang pagkakitaan. Sabi ni Mama, baka daw masyado lang akong nalulungkot sa sinapit ng pag-ibig ko kay Janine kaya ako nagkakaganito. Pwede ko naman daw palitan kaagad ang babae kapag nakahanap ako ng bago. Ay naku, ang nanay ko talaga. Tatawa-tawa lang ako sa kanyang ipinayo dahil parang niloloko ko na lang ang sarili ko na magmukhang masaya kahit ang totoo ay nalulungkot naman talaga ako. Kahit kasi ilang beses kami na mag-away noon ni Janine ay nakakapatawaran kaagad kami. Ngayon lang talaga, ngayon lang naging matindi ang pagtatalo namin. Nasasaktan ako dahil kahit alam kong niloko niya ako, ay hinahanap-hanap pa din siya ng puso ko. Sabi ko naman sa aking ina, hayaan na lang niya na lumipas ang panahon. Makakalimot din naman ako. Darating ang araw na iyon at pagtatawanan ko na lamang ang alaalang ito. Pagkatapos naming mag-usap sa telepono, ay bumalik na ako sa sementeryo at naglibot na ako bilang duty para sa araw na iyon. Alam mo Kuya Bari, maliban po sa mga magnanakaw, paboritong spot din ng magkakasingtahan na kabataan ang mga nicho dahil na itatago sila ng mga ito para gumawa ng mga milagro. Isa din sila sa mga kailangan kong sitahin upang mapigilan na ang pagdami ng katulad ni Janine sa mundo. Sa aking paglalakad, nakarating ako sa mga malalaking nicho doon sa may punong kahoy ng mangga. Wala naman akong nakikita na kakaiba. Isa pa, yari sa magandang klase ang pader kaya nakikita ko pa din ang mga tao sa kabilang kalsada. Tumingala ako sa langit
nagsisimula ng kumulimlim kaya naman naisip ko nang umuwi. 5:00 na rin naman ng hapon at mukhang uulan pa kaya napagpasyan kong humakbang na papaalis. Habang naglalakad, dinukot ko po sa aking bulsa ang isang pakete ng sigarilyo at humugot ng isa. Sinindihan ko po iyon at humithit buga, saka napalingon sa di kalayuan sa banda ng mga bagong nicho. Doon ay namataan ko si Manong Sepulturero na abala sa pagpupunas ng isang nicho at kumakanta-kanta pa habang nakatingin ito sa isang puntod. Mukhang may napansin siyang dumalaw sa isa sa mga libing doon. Nilapitan ko siya at kinalabit nang makita sa di kalayuan ang isang lalaki. Sa tingin ko po ay nasa edad 40 ito. Kakaiba ang putla ng kanyang katawan na tila ba malapit nang maging abuhin at may mga pambihirang haba ng kamay at kuko. Nakayuko ito sa isang nichong katatapos lang yatang trabahuhin kanina at doon ay payuko-yuko. Tinanong ko si Manong Sepulturero kung kilala ba niya ang lalaking iyon, ngunit umiling lang siya. Wala naman ito kahapon nang inilibing ang dalagang umuuko pa sa nasabing puntod kaya nagtaka din siya. Kanina daw ay nilapitan niya ito at tinanong kung kaano-ano ba ang namatay, ngunit hindi naman daw siya sinagot kaya iniwan na lamang niya ito. Bigla akong kinabahan. Baka mamaya bagong modus operandi na naman ito ng mga magnanakaw. Hindi ako nakatiis at nilapitan ko siya. Kinausap ko ang lalaki at natuwa naman ako nang nalaman kong nagsasalita naman pala ito. Nagpakilala ang lalaki bilang si Tony. Anya, pamangkin daw niya ang nakalibing at hindi niya nagawang makahabol kahapon dahil kabababa lamang niya sa barko. Ayon sa kanya, isa siyang seaman at huli na daw nang malaman niyang namatay ang babae kaya hindi na niya naabutan pa ang libing nito. Nagpatango-tango naman ako saka humingi ng pasensya sa kanya. Mukha namang nagsasabi ito ng totoo kaya kailangan kong irespeto ang pagluluksa niya, Kuya Bari. Sana nga lang ay huwag itong magtagal dahil tiyak na mahihirapan na itong lumabas lalo na kapag tuluyang nang gumabi. Isinasara kasi ni Manong Sepulturero ang buong sementeryo para wala nang makapasok pang iba sa loob maliban sa amin. Kinawayan ko pa si Manong Sepulturero saka umalis para umuwi sa aking bahay. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Noong makarating ako, ay dali-dali kong dinaluhan ang aking cellphone nang mapagtantong nagri-ring ito. Napatda ako nang malamang kong si Janine ang tumatawag. Bigla kong naramdaman ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Gusto ko siyang makausap pero hindi ko alam kung papaano siya sasagutin. Tawagin na akong masukista ng lahat, ngunit mahal ko siya at nakahanda akong kalimutan ang lahat basta magbabago lamang siya.
Hindi ko na pinansin pa ang aking sarili na gusto pa yatang makipagdebate at kaagad nang sinagot ang naturang tawag. Wala nang atrasan to. Isang nanginginig na boses ang narinig kong nagsalita sa kabilang linya. Nagmamakaawa si Janine. Mahal na mahal pa rin daw niya ako. Hindi daw niya alam kung papaano itatama ang kanyang pagkakamali dahil alam niyang siya ang may kasalanan at hindi naman daw ako. Kuya Barry, hindi ko alam kung bakit bigla akong naawa sa kanya, kaya sinabi ko sa kanya na kalimutan na niya ang lahat at mag-usap kami ng personal. Saka ko na lang nalaman at ako'y nagulat dahil nasa labas pala siya ng aking bahay kasama ang kanyang lola, kaya nahihiyang pinagbuksan ko sila. Sa pagkakaalam ko, isang manggagamot ang kanyang lola. Marami itong alam na gamot na pangherbal dahil sa ilang beses ko ng pagkakasakit ay ang matanda ang siyang gumagamot sa akin. Pinaupo ko sila at ipinaghanda ko sila ng makakain. Nagkataong katatapos ko lang ding tanggalin ng balot ang mga pagkaing binili ko sa kanto, kaya isinilbi ko ito sa muntikong mesa para sa aming tatlo. Sa una, nagkakailangan pa kami sa pagkakausap. Pero kalaunan, bigla kong binasag ang katahimikan at nginitian silang dalawa. Matatag kong sinabi na nakahanda akong pakasalan si Janine kahit pa may dinadala siya sa ibang lalaki. Kung kailangan kong angkinin ang sanggol na parang tunay kong anak, ay gagawin ko talaga. Nagkatinginan silang dalawa ni Janine at ng kanyang abuela. Tila ba hindi sila makapaniwala sa aking pinakawalang salita. Gayon na lamang ang pagkapula ng mukha ni Janine saka sinabing hindi ko naman daw kailangang gawin ang bagay na iyon. Ngumiti naman ako at sinabing wala namang problema po iyon sa akin. Sinabi ko sa kanyang nabigla lang ako noong una, kaya sa halip na magkasundo ay nakipaghiwalay ako sa kanya. Natuwa naman sa amin ang kanyang lola. Nagpasalamat pa ang matanda dahil matatahimik na din siya at mapapanatag na sa wakas. Alam niyang maiiwan niya sa mabubuting kamay ang kanyang apo. Nang sa tingin ko ay magiging maayos na ang kaninang tensyon sa pagitan naming tatlo, ay inaya ko silang mamasyal sa aking binabantayan na sementeryo. Mayroon kasi doong park. Gusto sanang iwanan ni Lola si Janine sa bahay ko, pero ayaw namang niyang magpaiwan at gusto niyang sumama. Pagdating namin doon, bumilib sa akin ang maglola dahil hindi daw ako natatakot sa paglilibot doon. Natawa tuloy ako. Kung ang ibang tao ay natatakot, gustong gusto ko naman dito. Ang mga nicho at ang mga puntod ang kaligayahan ko. Nakakatagpo ako ng kapayapaan habang dinadalaw ang mga taong hindi ko naman kilala, ngunit nagiging labasan ko rin ito ng aking sama ng loob. Habang naglilibot, may naulinigan kaming mga kaluskos na biglang nagpatayo sa aking mga balahibo. Tumigil ako sa paglalakad. Pinakiramdaman kong mabuti ang paligid. Maging sina Janine at ang kanyang lola ay huminto din sa paglalakad. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid at napansin ko ang kaninang lalaki na dumalaw sa kanyang pamangkin, si Mang Tony. Nagtaka naman ako nang makitang naririto pa rin siya gayong gabi na at ang nakahihindig pa ay nakatuwad na ito at parang may hinuhukay. Nagpaalam ako kina Lola para sitahin sana siya nang bigla akong pigilan ni Lola Janine. Ayon sa kanya, huwag
daw akong lumapit. Magtatanong pa sana ako kung bakit nang ilabas niya ang kanyang hindi maihiwalay na langis sa kanyang katawan. Biglang nabaghan ako. Kumukulo ito at parang puputok na yata dahil umaagos na ang ibang laman nito. Sa pagkakatanda ko, naikwento na niya dati na ang pagkulo ng langis ay palatandaang may aswang sa paligid. Ewan ko ba, Kuya Bari, ngunit nakaramdam kaagad ako ng matinding kaba habang pinagmamasdan itong si Mang Tony. Maya-maya lang, biglang nag-iba ang kanyang kilos. Nagpahid siya ng langis sa kanyang katawan at ipinilig-pilig ang kanyang ulo hanggang sa dahan-dahan ay may nagbago sa kanyang mukha at buong katawan. Nalaki ang aking mga mata dahil nagkaroon siya ng pangil at mahahabang kuko. Ang kanyang buhok ay humaba at ang mga braso ay naging mabutla at kulay itim. Nakita kong lumuhod siya sa harapan ng nakalitaw na kabaong ng babaeng kalilibing lang. Sinusubukan niyang buksan ang kabaong habang umaangil na animoy gutom na gutom. Sa aking harapan, nakasaksi ako ng isang nakaririmarim at nakapanghihilakbot na bangungot. Halos panawa na ako ng ulirat habang pinagmamasdan siyang nilalantakan ang kaawa-awang bangkay. Umatras din sina Lola at Janine na noon ay biglang sinapo ang kanyang tiyan. Umakyat ang dugo ko sa ulo nang maalala kong buntis nga pala si Janine. Tapos may aswang pa sa harapan namin na abala sa kanyang ginagawa. Naikuyom ko ang aking kamao at galit na tinignan si Mang Tony. Kailangan mapigilan ang kanyang ginagawa. Lumingon-lingon ako sa paligid at naghanap ng maaaring ipananggalang sa aswang. Sa pagkakataong iyon ay bigla akong tinapik ni Lola at iniabot niya sa akin ang kanyang lana. Anya, pangontra daw ang mga ito laban sa aswang. Kailangan kong maisaboy iyon sa mukha ng lalaki para magtatakbo ito papalayo. Pinaalis ko sina Janine at Lola saka pinagsabihang magtago sa bahay. Maya-maya'y tinawag ko ang pansin ng aswang nang mapagsolo kaming dalawa. Umangil ito nang makita ang hawak kong botelya. Kagaya ng langis, kumukulo din ang lana. Bahagya ko siyang sinabuyan na ikinaangil niya kaagad. Dinaluhong niya ako bigla kaya naghanda na rin ako at buong tapang na sumugod. Hindi ako dapat matakot sa kanya dahil ako ang mananagot kapag may mga bangkay na mawala rito. Kay taas ng naging lundag ng nilalang at dumiretso sa pagbagsak sa akin. Halos hindi ako makahinga nang pagkakalmutin niya ako at hindi tinantanan hanggat wala siyang nakikitang sugat sa aking katawan. Lumaban ako at hinila ang isang baging sa may pader kung saan ako bumalandra. Inilabas ko naman ang langis at isinaboy ko ito sa kanyang mukha. Nagsumigaw si Mang Tony sa hapdi nito, lalo na't napapansin kong parang nasusunog ang kanyang mukha at ang iba pang parte ng balat na nabasa ng langis. Tila isa siyang bulate na inasinan. Nagkikikisay ito. Nang bigla na lang nagbago ang kanyang anyo. Basta na lang kasing humaba ang kanyang buhok at malasinulid na dila. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng grasa at mas pumula pa ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ngunit nagmukha itong huni sa aking pandinig.
Tinakpan ko ang aking tenga at tiniis ang sakit ng aking natamong sugat. Nagpambuno uli kami nang bigla niya akong kagatin. Bigla akong nag-alala dahil hindi ko alam kung papaano siya malalabanan dahil unti-unti na niya akong nagagapi dahil sa kanyang matinding lakas. Ngunit ganun pa man, nagagawa ko pa rin gantihan siya sa pamamagitan ng paghampas ko ng aking hawak-hawak na baging. Tumulo ang kanyang malalagkit na laway sa aking balat. Nakasusulasok ang amoy noon, Kuya Bari. Tila ba isa siyang naaagnas na bangkay na kay tagal nang hindi na ililibing. Hinayaan ko siyang ipulupot ang kanyang dila sa aking katawan. Habang gumagawa siya ng hakbang upang malamon ako, ay nag-iisip naman ako ng magandang tiyempo, saka ko hinawakan ng mariin ang botelyang may lana at walang babalang ibinuhos ang laman noon sa kanyang mukha. Kay lakas ng naging sigaw ng aswang na iyon at sinubukan pa akong kalmutin, ngunit hindi na niya nagawa pa. Nahagip ng aking paningin ang matalas na itak ni Manong Sepulturero na nakasabit lamang sa isa sa mga nicho, kaya inalerto ko ang aking sarili at pilit ko itong inabot. Walang habas ko siyang tinaga kaagad na labis niyang ikinasigaw dahil sa sobrang sakit. Biglang bumulwak ang masagana niyang dugo kasabay ng pagtirik ng kanyang mga mata. Tila nabigla siya sa ginawa kong pagtaga sa kanya. Hindi nagtagal. Sa di inaasahang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang nangyari at basta nalaman niya akong nagawang sugurin ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako naagalaw pa nang mapagtantong dinaganan niya ako at dahan-dahang humaba bigla ang kanyang buhok. Nahindik ako dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung papaano matatakasan ang kanyang nakakagimbal na pag-atake. Dahil doon, hindi ako nakapiyok nang biglang pumasok sa aking ilong, mata, bibig at tenga ang kanyang matutulis na buhok na tila ba may sariling buhay at nagagawang gumalaw. Mawawala na sana ako ng pag-asa dahil kahit anong piglas ko ay hindi ko man lang magawang makalayo sa kanya. Ngunit narinig ko ang matinis na sigaw ni Janine. Kasunod ang kanyang lola. Pinagtulungan nilang hilahin ang aswang mula sa pagkakadagan sa akin. Matapos yun ay nakita ko na lang na dumating din si Manong Sepulturero at muli siyang binuhusan ng langis mula sa sarili nitong daladala. Kay lakas ng naging atungal ng aswang at mas lalong naramdaman ang sakit ng kanyang pagkapaso. Kitang-kita ko, Kuya Bari, ang pagkaluto ng kanyang mga balat, kaya naman gano'n na lang ang labis kong pandidiri. Itinaboy siya ni Manong Sepulturero gamit ang tinatago nitong buntot pagi saka hinagupit ng napakaraming beses. Dito na tuluyang napaatras ang aswang. Naramdaman ko ang kanyang panghihina at panginginig, kaya kahit lupaypay na ako sa kanyang ginawa ay bumangon ako at mariin siyang pinagsabihang wag nang babalik pa sa lugar na ito kahit kailan. Umangil naman ang nilalang. Tila nakaintindi naman ang aswang na ito dahil kay bilis nitong gumapang sa damuhan, saka basta na lang lumundag paakyat sa mga nicho at nagkubli na ng tuluyan sa kadiliman. Saka pa lamang kami naginhawaan dahil nakatitiyak akong wala na ang aswang. Dinala ako ni Janine sa ospital. Noong malaman ng aking mga magulang ang sinapit ko, ay pinatigil na nila ako sa paggugwardya
pinag-apply ako bilang empleyado sa opisina ding iyon. Kuya Bari, hindi na ako bumalik pa sa sementeryo at sa kabutihang palad ay nakatuluyan ko si Janine. Kahit nagkamali siya, nakikita ko naman na pinili niyang magbagong buhay. Masaya kami sa aming pamilya ngayon, lalo na't makalipas lang ang 2 taon ay nagpakasal na kami. Sa ngayon, Kuya Bari, 3 na ang anak namin. Kahit papaano, naitataguyod namin sila ng maayos at pinalaking may takot sa Panginoong Diyos. Higit sa lahat, pinalaki namin silang walang takot sa mga aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang matinding pangyayari sa aking buhay ang hinding-hindi ko na po malilimutan. Maraming salamat Kuya Bari and more power po sa inyong channel. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig sa mga oras na ito. Maraming salamat at lubos na gumagalang, Brent. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.